Sa ating mga first-timer, pakitaas ang kamay. Amen po. So welcome kapatid. Hindi aksidente na nandirito ka sabagat lahat ng bagay ay nakaplano pagdating sa Diyos. Plano ng Diyos na makarinig ka ngayon ng kanyang salita. At alam ng Panginoon na hinahanap mo siya. Kaya hindi ka nagkamali na ikaw ay pumunta rito at hindi nagkamali ang sarili mo sa pagdidesisyon mo ngayon, bakit pumunta ka rito. Nawa, sa susunod na pagkakataon ay nandirito ka pa rin. Amen? So, ngayong umaga po, ang message entitled was Discovering the Manipulation of Satan. Discovering the Manipulation of Satan. Para madidiscover natin ngayon, si Satan ay merong mga counterfeit. Amen? Gaya po ng mission ng Holy Spirit, kina-counterfeit niya. Yung worship, kina-counterfeit niya. Yung miracle ay kina-counterfeit ng demons o ni Satan. Ang napili kong text ay Revelations 13, mula po sa verse 15 hanggang verse 18. Revelations 13, 15 to 18, kung babasahin po natin ito, ay meron pong nakasulat dito patungkol po sa mga tatak. Amen? At ang mga tatak na yon ang magsisilbing katibayan mo para ikaw ay makabili, para ikaw ay makapagtinda, para ikaw ay maging allowed kung anuman ang gusto ng bagong sistema ng mundo. Anyway, the 666 system is born. Amen? At umiikot na po ito, gumagana na to, kaya lang hindi pa lahat. Kasi hindi pa naman lahat ay na vaccine, ano po? Hindi naman lahat ay gumagamit na, pero sa ibang bansa po, kagaya po sa Spain, ay gumagamit na po sila ng system ng 666. At ang mga aso nila doon ay meron ng microchips. At kasinlaki po ito ng butil ng bigas. At ang mga sasakyan din nila doon ay meron na rin po mga sensor. At 95% ay approve po kasi malakas ang mga nakawan doon ng mga karnaper. Pero effective po ito at ginagamit nila. At sa atin po, umiikot na rin ngayon yung cashless society. At umiikot na rin sa atin ngayon yung pong mga ginagawa natin ng mga chips, nandun po sa ating mga ATM, yung nakalagay po doon na chips, yun po yun. At siyempre, papaliitin yun at darating ang panahon, yung buhay natin ay bukas na aklat na rin. Mamamonitor tayo kung saan tayo kasi ginagawa na po sa ibang bansa. Kung nawala yung pusa mo, na-monitor na yon. Amen. May chips kasi yun. Kung nawala yung aso mo, no? At gagawin din sa mga babies na pinapanganak po sa mga ospital, lalagyan sila ng bracelet na may sensor. Anyway, balik po tayo sa ating text. Tingnan nga po natin ang Revelations 13. Ito po ay verse 15 to 18. Ito po ay prophecy. Pag sinabing prophecy, ito po ay hula na pwedeng dumating, kaya lang wala pong itinakdang panahon kung kailan ito darating. Kaya lahat po ng araw ay binabantayan natin. Amen po? Okay, babasahin natin ang Revelations 13. Dito po sa verse 15. Napakaganda po ng verse na ito. At kapag narinig mo ito, siguro mag-iisip ka talaga ng mabuti para magbagong buhay. At huwag laruin ang pagiging born again at paglilingkod at pagpapastor. Amen? Okay, umpisa natin sa verse 15 ng Revelations chapter 13. Sabi po dito sa verse 15, ipinahintulot din sa kanya na bigyan siya ng hininga ang larawan ng unang halimaw, kaya nakapagsalita ang larawan at ipinapatay nito ang lahat ng ayaw sumamba sa kanya. Merong halimaw na nagkaroon ng buhay, no? Nagbigay siya ng buhay sa isang larawan para sambahin, at pag hindi sinasamba, hindi sumamba yung tao, papatayin. And it happened sa Old Testament, at gusto rin patayin sila Shadrach, Meshach at saka Abednego.
pero tinulungan ng Panginoon, inihagi sa apoy, ay buhay pa rin. Okay, yun po ang sabi ng verse 15. In verse 16, sa pilitang pinatatatakan ng ikalawang halimaw ang lahat ng tao sa kanilang kanang kamay at sa noo, maging sila'y dakila o hamak, mayaman o mahirap, alipin o malaya. So wala pong exempted doon sa tatak. In verse 17, at walang maaaring magtinda o bumili, malibang sila'y may tatak ng pangalan ng halimaw o ng bilang nakatumbas ng pangalan yon. Last verse, sabi ng verse 18, kailangan dito ang karunungan, maaaring malaman ng sino mang matalino ang kahulugan ng bilang ng halimaw sapagkat ito'y bilang ng isang tao. Ang bilang ay 666. The 666 system is born. So tayo po'y manalangin. Ama namin sumasalangit, ikaw po ay aming sinasamba sa pangalan ni Jesus. Kami nagpapakumbaba at nagpapasalamat kami sa pagkakataong ito. Kami nagkatipon upang mapakinggan ang kapahayagan mo na magbibigay ng direksyon ng aming buhay. Alam po namin ang salita mo ay kasagutan upang kami pagtagumpahin laban, Panginoon, sa aming mga kaaway na naging kaaway mo rin, Panginoon. We know and we really believe, Lord, that our enemies is pride, lust, and greediness. Thank you, Lord, because of the Word of God na overcome namin ito. Anoint your servant, Lord, and as I breathe this word, let your name be praised, let your name be glorified in Jesus' name. Amen and amen. Praise the Lord. So, madidiscover natin ngayon yung manipulation ni Satan. Amen. In the book of Revelation, ang author po ay si John. Kaya nandito si John kanina, welcome. Amen. John sees two beasts. Nakita ni John na mayroong dalawang halimaw, the first and the second, one from the sea and one from the earth, symbolizing the Antichrist and the false prophet. So may mga, ano po sila, may mga detalyado sila kung ano yung kanilang mga pangalan. The false prophet and the Antichrist, sila yung mga halimaw. Ang tawag po ng Revelation, nakita po ni Apostle John. In Revelation 13 verse 1, nakikita natin doon, a beast rise up out of the sea. So merong lumabas sa dagat na isang halimaw. In Revelation 13:11, meron pong ulit isa pang halimaw, another beast coming out of the sea. Kaya meron pong dalawang halimaw. No, ito po yung Antichrist at ang false prophet. This passage we are studying today continues the events that John described as unfolding after Satan is cast down to earth. Si Satanas po, na ang pangalan ay Lucifer, inihagis na po dito sa lupa, ay tinapon na po ng ating Panginoon. And when Satan realizes he only has a short time, he has already prepared a man and political structure to use as a means for one last demonic of his kingdom of evil. Yung pong kanyang kingdom, gusto pa rin niyang pairalin, no po? Gusto pa rin niyang gumanti kasi hindi pa naman nakukulong eh. And later on, ay pag-aaralan natin kung ilang taon siya makukulong. No po? May mga passages po tayo. Satan has to try and stop the growth of God's kingdom throughout the world. Yan po ang trabaho ni Satanas. Kailangan ma-stop. Kaya yung building mo, may problema ka ngayon. Gustong-gusto ni Satanas na ikaw ay stress. Hindi ka makapagsamba. Dumating ka sa punto na kahit ayaw mo, makakasamba ka ngayon. Amen? Kasi gusto ito ng demonyo at ni Satanas. In this final assault, Satan calls up his two prepared vessels that he can work through exercise of full dominion over the earth. Ang gagamitin niyang vessel, the first and the second beast, yung pong Antichrist at mga false prophet. Yan po yung kanyang vessel. We call it Unholy Trinity of Satan. Unholy Trinity of Satan, seen as the dragon, the Antichrist, pag makikita natin doon sa passage po, and nandun din po yung false prophet, no po? Nandun si Satan, seen as the dragon, the Antichrist, and the third is
false prophet whose focus is to use religion to manipulate humanity. Kaya tayo po, hindi natin pinapangaral na ang kaligtasan ay sa reliyon. Ang kaligtasan ay nasa iyong personal na relasyon sa Diyos kung ito ay naayos mo. Hindi ang reliyon. Kasi magsama-sama man ang reliyon, hindi pa rin kayang tumbasan yung binayarang kasalanan ni Jesus sa krus para sa iyo at sa atin. Amen. Walang reliyon na nagsakripisyo ng buhay para sa kasalanan mo at kasalanan ko at kasalanan ng buong mundo. Only Jesus Christ offer His life as a burnt offering. Amen. A lamb who take away the sins of this world. Only Jesus Christ can take away the sins of this world. Wala pong ibang pwedeng magbayad ng kasalanan natin. Only Jesus Christ through His suffering on the cross, through His death and His resurrection. Amen? Kaya nga babalik siya. Para yung binayaran niya na kasalanan mo at kasalanan ko, ito naman ay maging kanya ka na. Maging pag-aari na tayo. Kaya gusto ng Diyos lahat ng tao maligtas. Kaya lang, may mga tao naman, may free will, ayaw naman niyang mapunta ng langit. Tama na yung mabuhay dito sa lupa at pagkatapos mamatay, ayaw niya na. Sa ayaw at sa gusto mo, meron tayo tinatawag na ikalawang kamatayan. Kaya ganyan ang mga isipan ng mga tao kasi merong manipulation. Merong mga counterfeit. Isipin mo, nung naborn again ka na bago yung buhay mo, pero nung naborn again ka na, makakakita ka pa sa simbahan, andyan ang awayan, andyan ang siraan, andyan ang kaguluhan, andyan minsan pa yung mga corruption, hindi nagbibigay ng kanyang tithes, hindi nagbibigay ng kanyang offering, parang madidiscourage ka na. Amen? Kapag hindi mo babasahin ang Bible, hindi mo maintindihan ang plano ng Diyos, bakit nangyayari yung ganyan, samantalang binigay mo na ang buhay mo at gusto mo na magbago at maglingkod sa Diyos. Kaya minsan maiisip mo, sasabihin mo, ay mabuti pa doon sa aking reliyon. Hindi magulo, wala nagsisiraan, wala nagchichismisan. Dito naturingan born again, paglabas ng bahay, iba na yung ugali. Amen? So ano ba itong mga counterfeit na ito na naging manipulation? Number one, counterfeit, Satan, the supernatural mission of the Holy Spirit. Ano ba ang mission ng Holy Spirit? Nang si Jesus ay bago umakyat sa langit, iniwan niya sa mga disciples na mag-antay sila. Sabagat bababa ang banal na Espiritu upang tumulong sa kanila, magturo sa kanila, magpalakas sa kanila at empower sila. Amen? Kinounterfeit ni Satan. In Revelations 13, 11, and 12, another beast coming up out of the earth. He exercised all the power of the first beast before him and caused the earth and them which dwell therein to worship the first beast. Sabi po ng 11. Amen? With the appearance of the lamb, but the voice of the dragon. Nagkukunwari, sa verse 12, nagkukunwari na siya ay mukhang lamb. Amen? Mukha siyang kordero. Pero ang tinig naman ay demonyo. Pwede naman po yan, kaya tawag dyan ay mga counterfeit. Yung mission. May mission din sila. Alisin ka sa pagiging born again, mag-decide ka na mabura na yung pangalan mo sa langit. Kasi may mga pangalan ngayon na sulat sa langit. Dati wala kang pangalan sa langit eh. When you accept Christ as Lord and Savior, and you repent from all the sins you committed, knowingly, unknowingly, ng iyong pagsisihan niya at pag-ariin mo si Kristo sa puso mo, automatic naging anak ka ng Diyos. In John 1:12, for as many as who receive Him to them, He gave the right to become the children of God, and that is to those who believe in His name. Kapag naniwala ka sa pangalan ng Panginoong Jesucristo at tinanggap mo siya bilang Panginoon at tagapagligtas, sumampalataya ka sa kanyang kamatayan at muling pagkabuhay, yan ay pinapaniwalaan mo na siya'y tinubos ka sa kasalanan, ikaw ay magkakaroon ng karapatan maging anak ng Diyos. John 1:12. For as many as who receive Him,
He gave the rights to become the children of God. And that is those who believe in His name. Sa Kanyang pangalan ay may kaligtasan, may kapatawaran. Sa Kanyang pangalan ay merong kalayaan. Sa Kanyang pangalan ay nasusumpa. Ang mga sumpa ay hindi na nasusumpa at siya na naging sumpa. Para tayo mga nasumpa ay hindi na maging sumpa. At ang pagpapala ni Abraham na pinangako ng Diyos sa ating ninuno ay mapunta na rin sa atin. He made a curse so that we who are under the curse should live unto righteousness. Para tayo makapamuhay na matuwid, siya ang nagisumpa. Amen? So, yung pong ginagawa naman ni Satan, kina-counterfeit niya ang ministry, yung mission ng Holy Spirit. He forces world to worship the Antichrist. Gusto ni Satan na ang mundo ay sambahin ang mga Antichrist, ang mga limaw. 2 Thessalonians 2 verse 9, evidently, God will permit Satan to try to duplicate the power of Christ. So, dinuduplicate niya yung power of Christ at ito'y inaalaw ng Panginoon para makita rin nasaan ka na ba. Makita mo rin yung sarili mo na ikaw ba ay pinaglalaban mo pa ang pananampalataya mo? Are you fighting the good fight of faith? Inilalaban mo ba ang pananampalataya mo na narinig mo na salita ng Panginoon? Nagkaroon tayo ng pananampalataya dahil narinig natin ang salita ng Diyos. Hindi tayo nagkaroon ng pananampalataya dahil pumunta ka lang dito at nag-membership ka. Amen? Dahil narinig mo ang salita ng Diyos. And according to Romans 10:17, faith cometh by hearing and hearing of the Word of God. Nagkaroon tayo ng pananampalataya, isinilang sa puso natin ang pananampalataya dahil nakinig tayo ng salita ng Diyos, hindi lang once. Amen? Kundi regular tayo, consistent ang pakikinig natin ng salita ng Diyos. Every Sunday umaten ka, every midweek umaten ka, nagkaroon ka ng faith. At ang gusto ng demonyo, masira yan. Iduduplicate niya yung power of Christ. Amen? Sabi po dito, ang Swail ay gagamit ng lahat ng uri ng pandaraya sa lahat ng mapapahamak dahil ayaw nilang mahalin ang katotohanang makapagliligtas sa kanila. May mga taong ayaw mahalin ang salita ng Diyos. Ayaw mahalin ang mga nakasulat sa Biblia. At mas mahal pa nila ang nakasulat sa kanilang cellphone, yung Facebook. Dumarating po talaga ang time at tayo ng mga born again ay ating kinakalaban yan. Amen? Minamahal natin ang katotohanan. Dahil alam natin ang katotohanan ang makapagliligtas sa atin, yung pong eternal gospel. Amen? Eternal gospel. Pag sinabi eternal gospel, ito po yun. Dati po nawala na ang Bible, pero dahil tingnan mo, napakabuti ng Panginoon. Sabi ng 2 Thessalonians, dito po sa verse 9, yun po narinig natin, sa verse 11, sabi, dahil dito, hahayaan ng Diyos na sila'y malinlang ng espiritu ng kamalian at maniwala sa kasinungalingan. Yung mga taong hindi nagmamahal sa katotohanan, papayagan ng Diyos malinlang. Kasi may counterfeit si Satan about the mission of the Holy Spirit. Ang mission ng Holy Spirit, i-guide tayo into all truth. John 16 verse 13, the Holy Spirit will guide us into all truth. Amen. Kaya yung ministry ng Holy Spirit, kina-counterfeit ng demonyo. Amen. Kaya papayagan ng Diyos ang mga taong hindi nagmamahal sa katotohanan na sila'y malinlang. Amen? At maniwala sa kasinungalingan. Yung hindi ka sumasamba pag-araw ng linggo, pero may pagkakataon ka naman, hindi ka naman busy at sinasadya mo sa sarili mo, wala akong pakialam kung araw ng linggo, malaga, ito ang gusto ko. Pero may mga tao naman na mga anak ng Diyos dahil wala kang time, dahil may mga unavoidable circumstances, kailangan mong gawin yun, kaya wala ka sa church. Pero yung pumayag ka na malinlang ka at hindi mo na paniwalaan ang katotohanan, wala ka ng conviction para
sa salita ng Panginoon na ibigay ang sarili mo at oras, papayagan ng Diyos malin lang ang mga ganong tao. At siyempre, hindi naman accepted ang ating family and friends and neighbors. Gagamitin ng diablo talaga ang pagkakataon at bawat araw nagbabantay siya. Ang sabi gano'n ni Pedro, Satan is like a roaring lion seeking whom may devour. Amen? Be vigilant. Kaya kailangan nagbabantay tayo. Sabi ng verse 12, sa ganoon, mapaparusahan ang lahat ng natuwa sa paggawa ng kasamaan sa halip na maniwala sa katotohanan. So yung counterfeit ni Satan, ang kanyang plano, maparusahan ang mga tao. Pero ang ministry ng Holy Spirit, maalis sa parusa ang tao. Amen po? Kahit sa Old Testament pa lang, si Daniel ay mayroong prophecy. Ang sabi niya sa 9:27 ng Book of Daniel, may isang hari na kampo ni Satanas. Papatigilin niya ang paghahandog at ilalagay sa taas ng templo ang kasuklam-suklam na kalapastanganan. So pinapatigil ang pagsamba. And it happens, nung dumating po yung COVID-19, tumigil ang pagsamba. So mga prophecy ay hindi natin alam kung kailan mangyayari, pero pwedeng mangyari na nandirito pa tayo o kahit wala na tayo sa mundo. Kaya yung mga umatin ng New Life Retreat, hindi ka sapat na okay na ako, buhay na ako kasi tapos na ako mag-New Life Retreat, hindi na ako masyado magiging active sa Panginoon. Alam niyo po, yung pong Holy Spirit, nandiyan na sa atin, pero kailangan ma-filled pa rin tayo ng Holy Spirit. Kailangan natin ang fullness of the Holy Spirit. Kasi ika-counterfeit talaga. Maraming conviction ng Holy Spirit na sinasabi sa iyo. Ang ngayon, pinapaalala ng Panginoon, gawin mo. Huwag mong suwayin. Kasi ano po, papatigilin ang paghahandog. Eh di ba, natigil na yung pag-offering mo? Amen po? And second is counterfeit the supernatural miracle of God. Meron din gagawin ang diablo, ang mga demonyo, antichrist, at mga false prophet, at saka false apostles, false teachers, mga impostor, na supernatural miracle of God. Ika-counterfeit yan ng mga demonyo. That is manipulation din. Amen? In verse 13, sabi doon, and the beast doeth great wonders, he make fire come down from heaven on the earth in the sight of men. So magpapababa din siya ng apoy sa paningin ng mga tao at mapapaniwala niya ang mga tao. And in verse 14 ng Revelation 13, and deceive them that dwell on the earth by the means of those miracles which he had the power to do in the sight of the beast. Yung beast, yung halimaw. Amen? So, ika-counterfeit yung miracle. Ang totoong miracle ay galing sa Panginoon at galing sa paniniwala mo. Amen? Sa salita ng Panginoon, pinaniwalaan mo ito, magkakaroon ng miracle. And the greatest miracle ay yung na born again ka. Pero kung naniniwala ka sa himala at hindi ka naman born again, na counterfeit ang miracle. Bakit natin nasabi na greatest miracle ang ma-born again? Ang pinanganak sa Espiritu ay sa Espiritu, ang pinanganak sa laman ay sa laman. Ang sabi ni Jesus sa John chapter 3 verse 7, you must be born again. Maging si Nicodemus ay nagtataka sa mga himala na ginawa ng ating Panginoon. At ang sabi ni Jesus, dalubhasa ka pa naman sa kautusan. Unless a man be born of water and of Spirit, he cannot enter the kingdom of God. Dahil sa karunungang panlupa ni Nicodemus na ginagamit, ang sabi niya, paano maipapanganak? Ang isang matanda at malaki na, paano pa muling ipapanganak yan? Pwede pa ba siyang pumasok sa tiyan ng nanay niya para isilang muli? Ang sabi gano'n ni Jesus, hindi mo nalalaman kung saan pumupunta ang hangin at saan nanggagaling ang hangin, gayon din ang pinanganak sa Espiritu. It is a mystery. Nagkakaroon tayo ng personal na encounter sa ating Panginoon, sa ating inner man, na tayo ay nararamdaman natin ang kapayapaan ng Panginoon. Kaya lang, along the way, there will be a counterfeit of miracle. At sasabihin mo,
sa sarili mo at papaniwalain ka ng diablo at ng demonyo, walang kwenta ang mag-born again, walang kwenta ang magpastor, walang kwenta ang mag-leader, walang kwenta ang mag-tithes, walang kwenta ang mag-offering, walang kwenta ang magsamba. Papaniwalain ka ni Satanas. Huwag kang mag-full-time dyan, huwag mong ibigay ang buhay mo dyan, tama na yung 50-50. Yan ang paniniwala na gusto ni Satanas itatak sa puso mo at sa isip mo. Yan ay counterfeit of miracle. At pwede sabihin ng diablo, may pera ka naman. You can eat well, you can live well. Pwede ka kumain ng kahit anong gusto mo, pwede kang tumira kahit anong gusto mo, pwede ka bumili ng kahit anong gusto mo. You don't need Jesus. You don't need the Word of God. You don't need to be born again. And that is the deception. Amen? Counterfeit. Ayaw niya na mayroong maligtas. Kaya siya nandaraya hanggang ngayon. Sabi ng verse 15, ipinahintulit din sa kanya na bigyan niya ng hininga ang larawan at ipinapatay nito ang lahat ng ayaw sumamba sa kanya. Gagamitin ni Satanas ang kanyang kapangyarihan ng ayaw sumamba sa kanya, papapatay. Mabuti na yung mamatay tayo nang sinasamba natin si Kristo kaysa naman mamatay tayo nang sinasamba natin ay demonyo. This statue bears the image of Antichrist. Sabagat may lilitaw ng mga huwad na Kristo at huwad na propeta. Magpapakita sila ng mga kamangha-manghang himala at kababalaghan upang iligaw kung maaari maging ang mga hinirang ng Diyos. Even the very elect, kahit mga pastor, pwedeng mailigaw, the very elect. Amen? Nitong ginagawang manipulation na ito, itong ginagawang counterfeit ng miracle. May mga tao naman na naniniwala, hindi naman ako sumasamba sa Diyos. At saka yung kapitbahay ko, hindi naman sumasamba sa Diyos. Hindi naman sila born again, ba't ang ganda ng buhay? Kapatid, ang pagkakaiba noon, ang Diyos na nakakaalam yung inner peace natin at joy. Na hindi kayang ibigay ng pera at ng mundo. Amen? Kaya kung iiwan mo ang asawa, magulang, kapatid, alang-alang sa Panginoon, hindi naman literal po yun. Ibig sabihin, mas mamahalin mo ang Diyos. At ituturo mo rin sa asawa, magulang, kapatid, at kababayan na mahalaga ang Panginoon. Sabing ganon, meron kang tatanggapin pagpapala. And number 3 is counterfeit, the mark of our redemption. Ibig sabihin yan, yung Holy Spirit ay nilagyan na tayo ng tatak. Ephesians 4:30. Do not grieve the Holy Spirit because the Holy Spirit is the seal for our redemption. Ang banal na Espiritu ang tatak ng ating katubusan. Do not grieve the Holy Spirit, by whom you were sealed for the day of redemption. Tatak po yun. Sa panahon noon, ang ginagawa po para malaman na ikaw ang may-ari ng may mga farm, na sila may mga alagang mga hayop, pinapainit nila yung bakal at yun na itinatatak sa hayop para magmarka ng kanilang sealed tatak. Amen. At pero ngayon, mababago din po yun. Hindi na rin yung gagamitin para yung mga hayop mo ay malaman ikaw ang may-ari. Lalagyan na rin ng chips yun. Amen. Lalagyan na rin ng microchips. Kaya nga, sa panahon ngayon, tayo po ay meron pong sistema na biometric identifier. Biometrics po yan. Ma-identify ka na kung nasaan ka. Ma-identify na kung sino may-ari. So, yung mga tatak, amen. Kung ikaw ay may-ari ng isang kotse, ma-identify yung pag ninako yung kotse mo. Yung anak mo, halimbawa, nasa ospital, wala kang time para siya ay tulungan, may mga gagamitin na po rin ng mga microchips. Yun ay magiging tatak. Pero hindi po ibig sabihin yung mga na-vaccine ngayon, ang mga born again ay antichrist na. Maaring ikaw ay matatakan ang vaccine para makarating ka sa ibang bansa at mapalaganap mong salita ng Diyos. Paano mo mapapalaganap ang salita ng Diyos? Maaring pinayagan ng Diyos na ikaw ay ma-vaccine para magamit ka rin sa pagpapalaganap. So, kina-counterfeit ni Satan yung ating redemption. In verse 16, and he caused all, both small and great, rich and poor, free and bond, to receive a mark in the right hand or in their foreheads,
Sabi ganoon, kahit mahirap, mayaman, kahit na siya ay malaya o bihag man siya, maliit man siya, dakila man siya, anumang klase siyang tao, siya daw ay tatatakan. Why is it applied? And no one is able to buy or sell without it. Kaya kailangan i-apply yun kasi walang makakabili. Ngayon po ay gumagana rin sa iba po yan. At mapapansin mo may mga groceries ngayon na hindi ka pwedeng bumili doon sa kanila, hindi ka rin pwedeng makapasok sa kanila pag hindi ka membership. At marami pa silang pinapatayo ngayon na iba't ibang branches. At kapag pumasok ka doon, ayoko lang magbanggit, no po? Kapag pumasok ka doon, laging magulo doon. Laging pila doon, laging ang hirap doon. At ang papasok doon ay pare-pareho lang silang may card. Kapag wala kang card, kahit marami kang pera at hindi ka nag-member, hindi ka makapag-grocery doon. At ang lalaki ng mga pizza nila doon. At masasarap. Amen? Meron ba kayo nung ID noon? So, yan po'y gumagana na. Hindi ibig sabihin, hindi po natin sinasabi na pag may card ka noon, member na to ng Antichrist. At baka sabihin mo naman sa katabi mo, yung kapitbahay namin, Antichrist yan kasi mayroon niyang card, no? Meron ba dito may card noon? Meron? Meron kayo noon? Kailan ka kukuha? Amen? Meron kayo? Pero alam niyo yun. 2 letter lang yun. Amen? Kapag wala ka nun, hindi ka makakapasok, hindi ka makakabili. Kaya po gumagana na yan, ipinanganak na. Kaya sabi, walang maaaring magtinda o bumili maliban na sila'y may tatak ng pangalan ng halimaw o bilang ng katumbas ng pangalan yon. Hindi natin sinasabi mga tatak na ng halimaw yon, pero the system is born. Amen? Yan na po ang nangyayari ngayon. The Antichrist will seek to gain total economic control of the world. Yan po ang gagawin nila. At na-experience natin yung control ng buong mundo dati. Hindi po pwedeng wala kang face mask. Hindi po pwedeng wala kang, yung nalalagay doon? Face shield. Nangyari na po yan. Kaya lang marami nag-react. At ano po gagawin niya? Yung tatak na yon, ika-counterfeit niya yon. Meron tayong tatak ng Holy Spirit, pero gusto nila kontrolin ang mundo. Kaya merong nagawang isang organization. Amen? 3 letter din. Akala mo, kalusugan mo pinoprotektahan. Kasi nakalagay doon yung kalusugan. So, magbantay tayo mga kapatid. Amen po? All people must worship Him and receive a mark on their hands or foreheads. Those who refuse to take the mark will be hunted down in order to be killed. Amen? In verse 15, ipapapatay ang ayaw sumamba sa halimaw. Mangyayari po yon. Kailan mangyayari? May mga maiiwan ng mga born again pagdating ng rapture. At ngayon, dahil narinig mo to, huwag ka nang pumayag na maiwan ka pa. Amen? Maaring i-correct mo pa yung mga dapat i-correct. Maaring ilagay mo pa ulit yung original na plano ng Diyos sa buhay mo, maaring lakaran mo ulit yon. Huwag mong alisin yung original na plano ng Diyos sa buhay natin. Amen? Dahil po, darating talaga yon. Kaya ito'y paalala sa atin itong end time message. In this detailing, so sa 3 po ngayon, tandaan natin yung mission ng Holy Spirit, ika-counterfeit. Yung worship, ika-counterfeit. Yung miracle, ika-counterfeit yan. Amen? In this detailing, detalyado po ito. The spiritual foundation of the beast system. Nakita natin detalyado, pero mahaba po itong teaching na to. At pwede natin i-series ito. Amen? Meron ding spiritual foundation ang mga halimaw, ang mga diablo. The third member of the unholy trinity is revealed.
unholy trinity. May trinity din sila. At ang tawag sa kanila ay hellish trinity. Is a counterfeit of the eternal trinity. Lalabanan niya. Hindi ito ba yun? Next. Lalabanan po ng maglalaban ng eternal trinity at hellish trinity. Wala pa rin? So pag sinabi pong hellish, mga maimpyerno, no? Meron ding kaharian ng impyerno at kaharian ng Diyos. Okay. So maglalaban po yan, no? Yung hellish Trinity at Eternal Trinity. Ang Eternal Trinity ay Father and Son and the Holy Spirit. Yan po yung Eternal Trinity. Ano naman yung Unholy Trinity or hellish? Satan or the dragon represents the Father. Kaya pagbabasahin mo ang Revelation, nandun may mababasa ka dong dragon. At yung dragon, nag-aabang nga yan na isisilang yung sanggol, makikita natin yung prophecy para sakmalin ng dragon So yun yung represent na siya yung Father sa hellish trinity. The beast which is Antichrist. Yung Antichrist naman, yun ang counterfeit of Jesus. Sinasabi nila, kaya sabi ng Matthew 24, doon po sa verse 5, pag meron pong lilitaw ng mga propeta, mga bulaang propeta, tinangan natin, Matthew 24 verse 5. For many will come in my name, saying, I am the Christ, and will mislead many. Ililigaw ang marami. Kaya brothers and sisters, hindi po pahirap na basahin mo ang Bible. Hindi ito parusa. At huwag mong ilagay sa isip mo, ito ay irrelevant sa buhay. Sa una pa lang, sa Book of Joshua pa lang, sinasabi na, kung naghahanap ka ng matagumpay na buhay, pinagpalang buhay, maging successful ka, ito'y araw-araw mong bulay-bulayin. Amen? Pero hindi ito, pwedeng itago mo lang, at ipukpok mo at sa tao para magbago, hindi po ganun. Binabasa po ito. At yung nabasa mo, ipapamuhay mo. At pag ito ay pinapamuhay mo, yung mga taong nakapaligid sa iyo na hindi ito pinapamuhay, pwede mo silang maapektuhan. Dahil sila hirap na rin. Nagkukunwari lang na hindi hirap. Hirap ka naman baon ka naman sa utang. Dami mong problema, magulo isip mo, inom ka nga ng inom Nagsusugal ka nga Nagsasabong ka nga Nagda-drugs ka nga Di ba, wala kang kapayapaan kaya ginagawa mo to. Nakipag-sex ka nga Pumapatol ka nga sa mga sexual sins. Kasi naghahanap ka ng kapayapaan. Amen? Kaya tinan mo, marami ang, no? Balik tayo doon sa text. Iyon po ay, si Jesus po ang nagsabi mismo. Amen ba? At kinukumpirma lang iyon, yung Matthew 24, verse 5, kinukonfirm lang iyon. Na maraming maliligaw. Kasi doon sa counterfeit na gagawin ng demonyo, ay okay naman pala to. Basta mabuhay na akong born again, okay naman pala itong ginagawa ko kasi buhay pa ako, di naman ako nagkakasakit, nakakatayo pa ako, nakapaglilingkod pa ako, okay naman to. Oo, okay pa yan para makabalik ka kay Lord. Para may ayos mo pa rin. Kasi ang Diyos naman, ba nagkasala ka, hindi ka naman kaagad ng Diyos papaluin Papauwiin ka lang ni Lord muna. Hindi ka papaluin. Mahabagin ng Diyos, mahabagin. Banayad kung magalit. Wagas kung magpatawad ang Diyos. Ganon siya. I am Christ and will mislead many. Sino gagawa niyan? Siyempre, yung mga antichrist. Yung mga unholy trinity. Yung mga hellish trinity. Yung mga beast. Yung mga halimaw, yung mga false prophet.
Verse 11, tingnan natin, Matthew 24, verse 11. Inulit pa ng ating Panginoong Yesus. Kausap niya ang mga disciples. Kung yun ay sinabi niya sa panahon noon, may nangyayari, huwag mo sabihin, walang nangyayari pa rin ngayon ng mandaraya. Amen? Many false prophets will arise and will mislead many. Amen po? Marami ang maililigaw. Dapat hindi ka kasama doon. Sabihin mo sa katabi mo, huwag ka sumama doon sa mga nailigaw. Amen. So yung dragon represents the Father. Yung beast naman represents Antichrist na kinaka-counterfeit niya si Jesus. At yung false prophet, counterfeit ng Holy Spirit. Sinasabi niya sa yung Holy Spirit. At sa church, mayroong magsasabi niyan na meron siyang Holy Spirit. Mag-speak in tongues pa yan. Pero wini-wits pala niya ang tao sa church. So tingnan mo, magbibigay ka pa ba ng panahon para magkampi-kampi tayo, magbahabahagi, magkagalit-galit, hindi magtulungan, hindi mag-participate? Gagawin mo pa ba yun? Anong saysayit na born again tayo? Saan tayo patungo? Magpapalin lang pa ba tayo? At sinasabi ito ng Lord sa atin ngayon, upang tayo ay maging matalino. Sapagkat inutos din ng ating Panginoon, be wise like a serpent and harmless like a dove. Maging matalino tayo na kagaya ng ahas, pero huwag kang maging ugali ng ahas. Mandaraya. At tayo ay maging harmless. Yung pagsasalita mo, hindi dapat nagkokos ng harm. Harmless like a dove. Na kagaya ng kalapati. Na maging maamo tayo. Hindi po sinabi doon, be wise like a serpent and brave like a lion. Amen? Dapat maging maamo. Pag tinignan yung mukha mo, born again o kaya pastor ka, maamo mukha. Amen? Pero dahil man maamong mukha, baka naman pagdating sa opposite sex, ay crush ko to. Hindi naman ganon, no? Baka mapunta naman ko saan, ay crush ko yung maamo. Iba namang usapan yon. Spiritual allegiance will be demanded. So, pagtutulungan natin. Hindi ka narito para wala kang pakialam. Hindi ka nag-born again para wala kang pakialam sa mundo at magkaroon ka ng sarili mong mundo. Amen? Dapat nagkakaisa tayo, pagtiisan natin, pagtsagaan natin, ating mga kapatid, ganyan talaga yan, mahalin mo yan. Yung kapatid mo, yung katabi mo. Amen? Ganyan talaga yan. Kailangan mahalin mo yan at yung pagmamahal mo pwede makatulong sa pagbabago niya. Amen. There will be no room for other belief. Huwag ka nang gumawa ng mga iba pang mga paniniwalaan mo. Hindi na, born again ka na, aalis ka pa. Maghanap ka pa ng ibang Kristo. Dahil merong sinabi, may Kristo doon, sakay kayo sa jeep, libre. Merong Kristo doon. But yung Kristo ba dito? Maghanap ka pa ng Kristo. Huwag kayo kagad maniniwala. Scrutinize natin. I-screen mo. Kung totoo yung Kristo, hindi naman masama eh. Na pumunta ka kung nandun sinasabing Kristo, may gawain doon. Baka anti-Kristo. May Kristo nga, anti-Kristo. Amen po? Those who bow the beast willingly and cheerfully commit their lives to the cause of the beast. Hindi dapat natin kinukumit yung buhay natin. Kasi kapag tayo ay nag-commit doon, siyempre wala tayong pangalan sa langit. They will be in total agreement with his political goals and plans, his economic program, and his spiritual teachings. Yung mga antichrist, meron din spiritual teachings yan. Kaya tinan mo kung ilalagay nila sa pangalan ng simbahan nila, Kristong Hari. Oh. Totoo bang naroon ng Kristo? Tapos ilalagay sa simbahan nila, St. Peter Church. Totoo bang nandun ng Kristo? Umatin ka ng born again, naka-attain ka na sa born again,
Nung ikaw ay tinatamaan ng salita ng Diyos at nakikita mo yung sarili mo at mga mali mong ginagawa at sinasabi ng salita ng Diyos na magbago ka, ang ginawa mo pa, nagpadaya ka pa sa diablo at sinasabi mo, ayoko na, pumunta dyan. Kasi pinapakailaman yung buhay namin. Kapatid, hindi po tayo nagpapakailaman ng buhay kung anong meron ka dito. Ang atin po pinapangaral ang katotohanan upang lumaya ka. Wala akong pakialam kung naglalasing ka, nagiinom ka, kung babaero ka, sugalero ka, sabungero ka. Umupo ka at nakinig ka ng salita ng Diyos. Bahala ng Diyos sa iyo. Ikaw pa rin ang bahala sa sarili mo kung anong gusto mo. Amen? Gusto mo magbago, mangyayari sa iyo. Kung gusto mo ikaw ay lagi na lang ganyan ang buhay mo, lumang buhay mo, mangyayari din sa iyo. Nasa sa iyo ang kung anong mangyayari sa iyo. Depende sa gusto mo. Kaya ka nagkaganyan, nagbago ka kasi ginusto mo yan. Pero kung mananatili ka, nadadaya ka ng diablo, nagkaroon ka na ng agreement sa kanyang political goals and plans. At sa kanyang economic program at sa kanyang spiritual teachings. Meron din ganyan eh. Meron silang yung political goals and plans. Meron silang economic program and spiritual teachings. Ganon ang demonyo. Kaya tingnan mo ang salita ng Diyos, yung natutunan mo. Na nakita mo, nalasap mo na ang katotohanan na bago na ang buhay mo, ba't hindi mo ituloy? Amen? Konti na lang lalakarin mo, baka bukas rapture na, di tapos na yung buhay. Yan talaga, may pagsubok. Kahit ang mga pastor na nangangaral, ang mga pastor hindi dapat nagpaparinig. Kung ano tinatanggap mo, nagpe-preaching ka, walang nag-bless the man of God, i-bless mo sarili mo. Hindi pwedeng ilagay ng pastor yung buhay niya doon sa kanyang membro dahil nagtuturo siya, hindi mo karapatan humingi dyan. Amen? Hindi mo yung karapatan, ang Diyos ang nagbibigay ng karapatan, hindi galing sa iyo para ikaw ay pagpalain. Hindi mo pwede pagalitan bilang pastor, sabihin mo, wala naman nag-bless the man of God, puro offering at tithes lang nilalagay dito sa ano. Hindi na ako mangangaral dyan. Hindi tama rin yun, baka anti-Christ ka na. Amen? Kung wala nagbe-bless sa iyo, i-bless mo sarili mo. At dahil bine-bless mo ang sarili mo, ayos na may sarili mo sa Panginoon, bahala ang Diyos umipo sa puso ng tao, sapagkat ang tao, pag pinagkatiwalaan mo, darating ang time, mauubusan din. Lagi kang titingin sa Panginoon, look unto Jesus, the author and the finisher of our faith. At hindi mo pwede sabihin na ang paglilingkod mo sa Panginoon na maayos, ang paglilingkod mo sa Panginoon na malinis, ang paglilingkod mo sa Panginoon na merong pagsunod. Hindi mo pwede sabihin na hindi ka mabuhay. Ang sabi ng Matthew 4:4, man will live not only by bread, but by the word of God. Sa iyong pangangaral, mabubuhay ka. Pero wag mong gawing negosyo ang pangangaral. Amen? Wag mong gawing, dahil malakas ang anointing mo, merchandise mo na ang pangangaral. Baka maging anti-Christ tayo. Amen? So, tingnan mo. Dapat, hindi natin sundan, no po? Yung mga, alam nating anti-Christ teaching, anti-Christ plans and programs and goals. So that bakit ginagawa nila ito? Pagka ikaw ay sumunod sa kanila, you are willingly and cheerfully, sumunod ka sa kanilang mga New World Order, makakapag-function sila. Isa pa, tingnan mo yung mga national ID. Lahat meron. Hindi naman dati pinaparegister ang SIM. Yung SIM card natin. Meron pa bang hindi nag-register? Taas ka ang kamay, susambong ko kayo, mayor. Amen? Pa-register nyo na yung SIM nyo. Ikaw, nag-register ka na ba ng SIM card mo? Okay. O, tingnan mo yan. Yung national ID, kumuha na ba kayo? Kahit na tayo ay merong mga national ID na register ang ating mga SIM card, pero pagdating sa teaching ng Antichrist, hindi tayo po pwede. Pwede ka pa naman doon. At hindi ko sinasabi, lahat na nag-register dito ng SIM, mga Antichrist na kayo, hindi po ganun yon. Kaya baka ituro mo yung kapatid mo, Antichrist ka na, no? Amen? Okay. Alam niyo po, sa Bible, kung babasahin mo ang Revelation,
nakakahindik. Napakagandang teaching po yan kasi paghahanda doon sa huling araw, the last days. Kaya ang tawag dyan, end time teaching and message. Meron po doon kabayo. Sa chapter 6 ng Revelation, 4 na klaseng kabayo. May kabayo na siya po ay death and Hades. May kabayo doon na puti. Symbol yan ng purity. Purity in worship. Baka yung worship mo, walang purity, dirty. Nag-worship ka, dirty. Kasi okay ka dito, pagbaba, iba na naman. Dapat purity in worship, not dirty in worship. Purity in obedience to the Word of God. Meron din purity ang pagsunod sa salita ng Panginoon. Tingnan natin tong Revelation chapter 6, verse, muna tayo, 1 and 2. So, walang nagta-time out sa akin dito, ha. Thank you, ha. Amen. verse 2. Oh, merong white horse. And behold, sabing ganon, a white horse. And he who sat on it had a bow. And a crown was given to him, and he went out conquering and to conquer. So yung puting kabayo, symbol yan ng purity of worship. Pag walang purity ang worship at dirty worship, counterfeit na yon. Hindi po pwede mag-worship tayo na walang purity. Tingnan natin ang another verse, 3. Verse 4. Verse 4. Red naman. Red horse. Kaya maraming bibili red horse. Amen? Pero ang ibig sabihin ng red horse, ito yung inner war. May blood yan eh. May paglalaban doon sa loob natin. Amen? So, basahin na lang natin sa susunod. No, 4 yan. Kung gusto nyo malaman yung dalawa pa kung ano yon. Yung dalawa pang natitira doon, meron pang black. Yung black naman, na kabayo doon, yun yung mga teaching ng mga pagano. Mga maling aral yon. Yun yung mga tradition, yun yung mga kinagisna ng mga turo, yun yung mga black. Tapos yung sumunod doon, yung kabayo na death and Hades. Okay, bago tayo magtapos, may mga passage about end time revelation. In Revelations 22, 25 and 27, sabi dito, hindi isasama ang lungsod. Sa lungsod, ang buong maghapon at hindi sasapit doon, hindi isasara ang lungsod. Ibig sabihin, yung langit ay hindi po isasarado. Tinutukoy dito, buong maghapon at hindi sasapit doon ang gabi. Hindi ibig sabihin literal na talagang bukas na bukas, pero wala na po doong sinasabing dilim. Ang tinutukoy dito ay langit. Ito ang gusto ng Diyos. Na isipin pa rin natin na kaya ka na born again para dito ka sa langit. At sa langit, sabing ganon, hindi sasapit ang gabi. Wala nang gabi sa langit. Amen? So doon, wala na talagang bayaran ng kuryente. Sa gabi kasi gumagamit tayo ng ilaw. At sabi ng verse 27, ngunit, hindi makakapasok doon ang anumang bagay na marumi. Ni ang mga gumagawa ng kasuklam-suklam, ang mga sinungaling, ang mga taong may pangalan sa aklat ng buhay ang makakapasok sa lungsod. Meron po talagang langit na pupuntahan tayo. Hindi tayo pang dito lang. Kaya yung counterfeit na yun, hindi po pwedeng baliwalain natin. Yung mga counterfeit na ginagawa ng diablo ay baliwalain natin. Amen? Paglabanan natin yan. Labanan natin. In Revelation 20 verse 15, ang sino mang hindi nakasulat ang pangalan sa aklat ng buhay ay itatapon sa lawa ng apoy.
Sipin niyo po, napakarami mga kaibigan natin, napakarami mga kamag-anak natin, napakarami na pwede sila ay mapahamak. Ano gagawin mo? Ganyan ka lang, sitting pretty. Bakit hindi mo sila bugbugin ng salita ng Diyos at ng panalangin? Bakit hindi mo sila evangelize? Nahayaan mo na lang sila na nasa bahay, naglalaba, nagluluto, naglilinis, pag araw pa ng linggo, tinatapat, pag Sabado, ayaw maglinis. At minsan, pag naglinis ang Sabado, naglaba, nahihirapan, napagod, di na makasimba, pagod daw, natutulog. Tingnan mo naman ang ginagawa nila. Kung wala silang panahon sa Diyos, wala silang pupuntahang langit. Hindi po pwede sabihin lang, pag namatay ako, tapos na naman ang buhay eh. Kapatid, hindi mo po pwede sabihin yan. Undeniable yan. Amen. Nasabihin mo, tapos na, that is undeniable. Verse 8 ng Revelations 21. Ito yung mga verses, no? Nakawawa ang mga taong walang pangalan. O ikaw, nandirito ka ngayon, wala ka pang pangalan. Kailangan bago ka umuwi, tanggapin mo si Kristo. Pagsisihan mo ang kasalanan mo, mag-repent ka. Huwag yung nakinig ka lang, umuwi ka, wala kang malang naging tatak. Wala kang malang natanggap na pagpapala ng spiritual. Revelations 21, verse 8, para naman sa mga duwag taksil, mga gumagawa ng kasuklam-suklam na bagay at mamamatay tao. Duwag taksil. Ano yung taksil? May asawa ka na, nagtataksil ka pa sa asawa mo, no? O, di ba? Ikaw nakipagkasundo sa negosyo, sinisira mo yung negosyo. Sino ngayon ang kinakasama mo? May asawa ka, may kinakasama kang iba. Amen. At yung motibo mo talaga para magtaksil. Pero may mga tao naman, kaya nangyari sa kanila yon, talagang pagsubok yun sa kanila. Pero may mga tao talaga, nakasuklam-suklam na yung ginagawa. Amen? Talagang dahil sa galit niya sa kanyang asawa, talagang ginantihan niya. Paano kung may anak ka? Amen? Meron naman talagang nagkahiwalay dahil may plano ang Diyos. Dahil kasi merong mga matinang gawain na talagang nakonvict sila na kailangan mabuhay sila ng maayos. Tinatanggap naman nila. At di naman natin pinaghihiwalay kasi nung hindi ka pa born again, ganyan ang kalagayan mo at ngayon na born again ka, gusto mo may pangalan ka sa langit. At ayaw mo nang maging taksil. Yung mga taksil kasi pagkatapos itong isang asawa, ito na naman ulit ang asawa, ito na naman ulit yung asawa, wala nang katigil-tigil. Ano ba hinahanap mo sa asawa? Hindi mo matatagpuan yung hinahanap mo sa asawa kung palit ka ng palit ng asawa. Meron naman talaga nahiwalay ka sa asawa and God knows. Hindi kita kinokondemn kung ikaw ay nakikinig dito ngayon at ikaw ay nasa live. Alam ko maraming mga case na ganyan, lalo na sa mga nag-a-abroad. And God wants you to repent. God wants you to accept Jesus Christ as Lord and Savior. And God wants you to serve the Lord and lead others to Christ and love others for God. Malin mo ang kapwa mo para sa Diyos. Pangunahan mo, i-lead mo sila. Isama mo sila sa Panginoon. Malin mo sila. Maglingkod ka sa Panginoon. Ang dami mo ng pera, hindi ka pa naglilingkod sa Panginoon. Ano pa? May kulang ka pa rin. But this is not a condemnation. Amen? Hindi natin kinokondemn kung sino pa man kung nakikinig ka ngayon. This is a conviction na dapat makonvict tayo. Na maglingkod tayo sa Panginoon, mag-akay tayo ng mga tao para sa Diyos, mahalin natin ang mga tao, lalo na yung mga taong hindi karapat-dapat. Kagaya niyan, kagaya ko. Amen? Tayo ay hindi karapat-dapat, pero minahal tayo ng Panginoon. Yung mga duwag, taksil, gumagawa ng kasuklam-suklam na bagay, mamamatay tao, mga nakikiapid, mga mangkukulam, mga sumasamba sa Diyos-Diyosan at sa lahat ng mga sinungaling, ang magiging bahagi nila ay sa lawa ng apoy na asopre. Ito ang pangalawang kamatayan.
God gave me a revelation. Ang mga tao, akala niya pagka siya nagbigtit na matay siya, tapos na ang kamatayan, meron ka pang pangalawang kamatayan. The second death. Amen? Meron pong second death. Nakikita ba natin dyan? Kanina pa ako turo dito. Hindi pala nakikita ng mga tao doon, no? Pero makonti. Panglasa naman to eh. Kahit pa paano, nakahabol pa rin. Amen po. So tingnan niyo po, merong ikalawang kamatayan na ang iniisip ng tao, wala na. Pag namatay siya, wala na eh. Kaya sabi niya, hindi na ako pwede maging maka-Diyos. Ayoko na mag-born again. Pagkatapos lang naman yan, eh, wala na. Kapatid, merong second death. Merong ikalawang kamatayan. Amen po. Para sa mga taong sinungaling, taksil, sumasamba sa Diyos-Diyosan. Isang araw, ay nakaraang linggo, ang gumagawa ng ribulto at ang bumibili ng ribulto at ang mga sumasamba sa ribulto, pareho silang hangal at walang kwentang tao at ang kanilang kaisipan ay parang kumakain ng abo. Amen? Tinalikuran nila ang lumalang at pinaglingkuran nila ang nilalang. Mas minahal nila ang mundo kaysa doon sa taong gumawa ng mundo. Yung Diyos na nagkatawang tao. Amen? In Revelation 22 verse 14, pinagpala ang lahat ng naglilinis ng kanilang kasuutan. Bibigyan sila ng karapatan pumasok sa lunsod at kumain ng bunga na nagbibigay buhay. May pagkain pa pala. Kakain pa pala tayo ng bunga ng tree of life. Yung kinain nila Eva at Adan, ang tree of knowledge of good and evil, yung bunga noon. Sabi ng verse 15, subalit may iwan sa labas ng lunsod ang mga asal-aso, ang mga mangkukulam, ang mga nakikiapid, ang mga mamamatay tao, ang mga sumasamba sa Diyos-Diyosan. Kahit na sila'y nangaral, nagpalayas ng demonyo, nagpagaling ng may sakit, pwede sila maiwan sa labas. Kaya ang sabi ng Matthew 7:21, I do not know you. At ang sabi nila, Lord, nagpalayas kami ng demonyo, nangaral kami, nagpagaling kami ng may sakit, nagpastor kami, naging propeta kami. At sabi ng Lord, hindi ko kayo nakikilala, hindi kikilalanin ang mga antichrist sa langit at ang mga naniniwala sa antichrist. Amen. Meron din silang Hellish Trinity, Unholy Trinity. In Revelation 22 verse 10, huwag mong ililihim ang mga propesiyang ito sapagat malapit nang maganap ang mga ito. We are in the last days. In verse 11, magpapatuloy sa pagpapakasama ang masasama. Kaya hindi mo mapigil yan eh. Magpapatuloy sa pagpapakarumi ang mga marurumi. Ngunit ang namumuhay sa kalooban ng Diyos ay magpapatuloy sa gayong pamumuhay at ang banal sa pagiging banal. Kaya hindi mo maawat yung mga tao. Kung ayaw niyang tumigil sa pagpapakasama, hindi mo maawat yan. Kahit asawa mo pa yan, kahit anak mo pa yan. Meron po isang kwento, bago tayo tumayo at manalangin. Isang kabataang babae po, naglayas sa bahay. Siya ay teenager. Let's say, 16 years old, teenager. Kasi matapang-tapang na yan maglayas eh. Yung mga 7 taon, wala, dyan lang sa garahe pupunta yan eh. Pero pagka ganyan 16, at lalo babae pa, malakas loob niyan. Kasi may mga naispatan na yan, o kaya mayroong mga alam na pupuntahan, may mga naging kaibigan. Naging prostitute siya. Nagkaroon na iba't ibang mga boyfriend. Natutong uminom ng alak. Dumating ang time, may nangaral patungkol sa counterfeit ni Satan. Nadala siya sa isang simbahan, na born again siya, she accept Christ as Lord and Savior. Nirepent niya ang lahat ng kanyang kasalanan at siya'y naglingkod sa Panginoon. Kaya lang, kailangan umuwi sapagat yung nanay niya, lagi siyang hinahanap. Wala pang microchips eh. Pag microchips, alam na kung nasaan yun eh. Nung umuwi siya, kinuwento niya. Sabi niya, Mommy, here I am.
I accept Jesus Christ as Lord and Savior. Now I am born again. My life has changed. Binago na ako ng Panginoon. I am now born again. Obeying the will of God. Narinig niya yung mga ganitong teaching ng Antichrist. Kaya nabago yung buhay niya, na dati siya ay kasama sa mga teaching ng Antichrist. Alam mo, yung magulang hindi born again. Ang sabi ng magulang, babalik ka dito, sinira mo ang ating mga tradisyon, yung ating pagiging reliyoso. Hindi kita kailangan, umalis ka dito. Sipin niyo po, na born again ang mga tao, nakakilala sa Panginoon at nag-repent, may teaching pa rin ilulublob, ilalagay sa isip. Kapatid, huwag mo paniwalaan yun. Nabago na ang buhay mo, napatawad ka na ng Panginoon. Pero ito yung mga mangkukulam at mga sumasamba sa Diyos-Diyosan. Hindi natin sila pwede rin i-down, kailangan natin sila ipanalangin. At kung wala rin mananalangin, kung hindi rin tayo mananalangin, hindi rin natin ma-overcome ang ating mga kalaban. Ang diablo ang ating kalaban, hindi tao. We wrestle not against flesh and blood. Mga espiritu na pinapadala ni Satanas. Kasi sila ay mayroong plano rin na i-stop nila ang kaharian ng Diyos at ang pagpapalaganap. Kaya tayo, mahalin natin ang tao, i-lead natin ang tao, dalhin natin sa Panginoon, mga anak natin, asawa natin, kaibigan natin, maging design ang puso natin, maisama sila sa Panginoon, makapaglingkod din sila sa Panginoon habang nabubuhay sapagkat merong ikalawang kamatayan at merong mga pangalan na hindi pa nakasulat sa aklat ng buhay.